solo quiere tus besos. Rosalinda, Rosalinda. Rosalinda, ay amor. Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Parang naging halimaw si Rosalinda. Sumisigaw, nagwawala. Hindi maganda tong ginagawa mo. Ewan ko kung naisip mo na pero isa itong krimen. Hindi nararapat para sa bata na makasama sa bahay ang tulad niyang dating bilanggo at isang mamamatay tao. Kung itutuloy niyo ang pagkupkup sa batang ito, senyora, kailangan niyo na siyang ilipat sa sarili niyang kwarto at maghanap ng mag-aalaga sa kanya. Hindi na babalik si Fernando Jose sa babaeng yun. Hindi na ako babalik kay Mama. Nagdusa si Valeria mula nang iwan mo siya, Fernando Jose. Pero mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya. Ano nang binabalak mong gawin? Makikipag-divorce ako kay Rosalinda. Saan daw nakita ang bata? Sige, sabihin mo na. Nasa bahay po ng mga Altamirano. Nandun po kay Senyora Valeria. Talaga? Pumunta dun si Papa pero sabi niya wala siyang alam. Napakasama niyang babae. Kumusta ang bata? Mabuti naman, pero hindi nila siya inaalagaan. Pinapasabi po yun ni Senyor Alfredo. Kailangan maibalik ng babaeng yun ang bata. Dapat mabawi natin siya. Tama. Salamat sa Diyos, alam na natin ngayon. Kailangan sabihin natin kay Papa. Hindi. Hindi pupunta dun si Javier. Ako mismo ang pupunta doon. Ay na si Javier. Ay, mabuti nandito ka na, Javier. Kanina pa kaming dalawa dito ni Zoila na naghihintay sa'yo. Nanggaling na ako sa mga pulis. Wala silang balita sa bata. Sabihin mo sa mga pulis na tigilan na ang paghahanap dahil nakita na ang bata. Nakita na raw? Saan daw? Hirap na hirap tayo kakahanap. Nandun lang pala sa mama ni Fernando Jose. Nakakalungkot makita yung apartment na walang laman na dating masaya. Dating puno ng pagmamahalan at ang daming pinapangarap. Nandun pa lahat ng gamit. Damit ni Rosalinda, gamit lahat yun. Pero siya wala at ang bata. Ang pinaka nakakagulat sa akin, hinayaan ni Rosalinda na ibigay sa mama mo ang bata. Nakakapagtaka. Oo, pero sigurado ako na may dahilan si Mama para kunin ang bata sa kanya. Hindi mo ba naiisip ang nararamdaman ni Rosalinda? Hindi ba dapat makialam ka? Anak mo yun. Hindi. Hindi na. Pero Fernando Jose, siguradong nahihirapan siya ngayon. Wala akong pakialam. Nahihirapan din ako. Dapat iniwasan niyang mangyari to. Bahala ka. Bakit di siya naging tapat sa akin? Dati napakahirap naming paghiwalay yung dalawa dahil nagagawa pa rin naming lumaban. Pero pareho na kaming wasak na wasak ngayon. Wala na akong pakialam, Gerardo. Doon sa bata at saka sa kanya. Salamat. Ano po yan? Nandyan ba si Valeria Altamirano? Tatanungin ko muna siya kung pwede kayong papasukin. Anong pangalan niyo? Soledad Romero. Hoy, ikaw! Sandali lang! Ano ginagawa mo rito, ha? Pumasok siya nang hindi ako nakatingin. Nasaan si Valeria Altamirano? Halika, kailangan mo na umalis. Halika na! Huwag mo akong hawakan! Hindi ka dapat pumapasok ng basa dito sa bahay. Palabasin siya! Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakakausap si Valeria Altamirano. Bakit ba kayo nagsisigawan? Anong ginagawa ng babaeng yan dito, ha? Pumasok po siya bigla at hindi ko po siya napigilan. Kailangan kitang makausap. Sinong may sabing makikinig ako sa'yo, ha? Makikinig ka kahit na ayaw mo. Baka nakakalimutan mo, ninakaw mo ang bata. Rosalinda, nahanap na nila si Erica. Huwag ka na mag-alala, ayos lang siya. Narinig mo ba ako? Nakita na nila ang anak mo. Walang masamang... Thank you, Kuya. Pwede ka nang lumabas.
Mag-ingat ka sa susunod nang hindi ka masalisihan. Sige po, senyora. Berta, pumunta ka sa kwarto mo ngayon din. At siguraduhin mong magkandado ka. Naintindihan mo? Opo, Senyora Valeria. Ngayon din po. Nasa iyo ang anak ni Rosalinda. Huwag mo nang itanggi. Nasa iyo siya. Eh ano naman ngayon kung nasa akin? Kailangan ni Rosalinda ang anak niya. Wala akong pakialam kay Rosalinda. Pero ako meron. Ako ang ina niya. Bakit? Kasalanan ko ba, ha? Pero kung talagang kailangan niya ang anak niya, bakit hindi siya ang naghahanap? Na-ospital siya. Nasiraan ang ulo. Wala siyang ibang gusto kundi ang makita ang anak niya. Kailangan ko yung dalhin sa kanya. Yun na lang ang pag-asa namin para bumalik siya sa tamang katinuan. Ibigay mo sa akin ngayon mismo ang bata, Valeria Altamirano. Ibalik mo siya sa akin. Hindi ko siya ibibigay sa'yo. Valeria, gagawin ko ang lahat ng kailangan. Kung hindi mo ibabalik sa akin ang bata, ire-report kita sa mga otoridad. At aakusahan ng kidnapping. Parang ako dapat ang mag-akusa ng pagpasok mo dito sa bahay ko. At hindi mo to matatawag na kidnapping dahil nasa bahay siya ng lolo niya at ng papa niya. Siguradong hindi mo kasabot si Alfredo dyan. Si Alfredo, gagawin niya ang gusto niya. Isa pa, karapatan ko na nasa akin ang bata dahil pumayag ang papa niya na dumito siya. Kumusta siya? Malala po, Lolo Florentino. Parang hindi siya nakikinig at parang walang naiintindihan. At yung itsura niya ngayon, lagi siya nakatulala. Kaya parang nakakatakot. Diyos ko, sana pagbalik dito ni Tita Marta kasama niya na ang bata. Alam ba ni Fernando Jose ang kalagayan ni Rosalinda? Hindi niya po alam. Nasaan ang lalaking yun ngayon? Hindi ko po alam, Lolo. Kailangan niyang malaman yun. Pero iniwan niya si Rosalinda, Lolo. Hindi na niya siya mahal. Kahit na kailangan niya yung malaman. Hahanap ako ng paraan para malaman niya ang nangyari. Babalik ako mamaya. Hinayaan ka ni Fernando Jose na gawin mo yun? Tama ka. At sabi mo na wala sa katinoan si Rosalinda. Kaya wala na siyang karapatan para magpasya. At ikaw na babae ka. Mamamatay tao ka at matagal kang nakulong. Alam ng lahat ng tao na 20 taon kang nagsilbi sa kulungan. Kaya masasabi ko na hindi karapat-dapat na mapunta sa'yo ang bata. Diyos ka, wala kang awa. Umalis ka na. Tama ka. Wala talaga akong awa. Pakiusap para kay Rosalinda. Paano nangyaring hindi ka man lang naaawa sa kanya? Gustong-gusto na talaga ni Rosalinda na makita ang anak niya. Mas mabuting nasa akin ang bata ngayon. Si Rosalinda ang ina ng bata. At nabaliw siya dahil nawala ang anak niya. Sinubukan ni Rosalinda na kunin ang anak ko. Kaya ngayon, alam niya na ang pakiramdam ng mawala ng minamahal. Nakikiusap ako. Alam kong hindi mo mamahalin yung bata. Akin na. Kung ibabalik mo siya, baka gumaling si Rosalinda at bumalik sa dati. Sige na, Valeria. Nakikiusap ako. Wala na tayong dapat na pag-usapan pa. Alam mo na legal na nandito sa bahay ang bata. At wala kang magagawa para makuha siya sa akin. Kaya sige na, umalis ka na! Heto ang listahan ng presyo para sa Monday. Okay. Pwede ko ba kayo makausap? Ano yun, Senyor Florentino? Natatandaan ko matalik na kaibigan mo si Fernando Jose Altamirano. Tama po kayo. Alam mo kung nasan siya? Opo. Gusto ko na sabihin mo to sa kanya. Sabihin mo si Rosalinda, ang asawa niya, nandoon ngayon sa ospital. Nasiraan siya ng bait. Imposible yan. Malubha ang kalagayan niya. At pag hindi siya gumaling, sa tingin ko dadalhin siya sa mental hospital. Sige, pasok.
Lolo Florentino. Bakit kayo nandito? Ang anak ko. Nasaan ka, anak? Anak ko. Anak ko. Erika. Erika. Nasaan ka na? Erika. 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 Balik niyo siya. Ibalik niyo siya. Ibalik niyo siya. Ibalik niyo si Erika. Anak, nasan ka na ba? Ano nangyari, tita? Hindi ko nakuha sa kanya ang bata. Hindi ko nakuha. Anak ko, huwag ka nang umiyak. Erika. May mahalaga akong sasabihin sa'yo, Fernando Jose. Tungkol ba kay Rosalinda, Lolo? Ayoko na makarinig tungkol sa kanya. Fernando Jose, kapag tapos na tayo mag-usap, aalis ako agad. Alam mo, kailangan mong malaman ang mga nangyayari. Nandun ngayon si Rosalinda sa ospital. Si Rosalinda, nasiraan ng ulo. At ngayon baliw na siya. Rosalinda, Rosalinda.